Ito naman sa church, kabalo na ako sa 16:18 ng Matthew. Kung sabihin, kaya lang, hindi ko lang ini-emphasize na ang simbahan pala doon sa Matthew ay singular, hindi plural. Sabi ni Christ, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Singular, hindi plural. In-emphasize siya ni Tatay Dudok doon sa among dialogue, kaya hindi naman yung debate. Sabi niya, kabalo kasi Lord Jesus nagtayo ng simbahan na hindi siya plural, singular. Tapos itong simbahan na ito nung nandito pa siya, pero officially na simbahan ito nung Pentecost. So ang characteristic pala ng simbahan, it must be related to Christ. Si Christ ang nagsimula. Tapos yung simbahan na yun ay singular. At yun ay naglata sa kasaysayan until our time. Parang ganyan ang pagka-ispa ni Tatay Dudok. Tapos tanong niya, anong simbahan yung nagsimula kay Jesus? Itinayo ni Jesus. Tapos, at hanggang sa ating panahon, nandiyan pa, singular pa rin siya. Hindi siya plural. Alam mo, yung tanong na yan, sinagot niya na, maliban sa simbahang Katoliko, wala na. Parang gano'n. Tapos ako naman, madali kong naintindihan yun kasi siguro ang history subject ko mga 5 eh. So, parang totoo nga. In fact, ang Protestante nag-branch out doon sa Reformation period sa Martin Luther, galing Katoliko. So talaga ang galing sa Katoliko. Tapos lahat halos galing sa Katoliko eh. Kaya yung ecclesiology, tama? Ecclesiology na. Yung ecclesiology na yun ang pagka-spread ni Tatay with Brother Noe, ay nakumbinsi ako talaga ang Katoliko talaga ang simbahan. Now, nung umuwi na ako sa bahay, I meditated again about this topic. At na-realize ko na tama talaga ang Katoliko. Parang something wrong with us. Something wrong with us. Na wala na kami nag-ila sa Katoliko na Mother Church, yan ang totoong church. Ngayon kami na yun ng totoo. Tapos nag-branch out lang pala kami. Tapos in fact, ang alliance where I belong, mga 5,000 churches sa Pilipinas pa lang. Tapos ganun, branch out lang pala kami doon sa Real One. At minsan, in-expel pa na Katoliko. Nung ako na lang nag-isa, na malandong mo, brother, na dilin talaga. Ang Katoliko talaga ang church. Traceable to Jesus in until our time. So, at siya ang singular church na tinutukoy doon sa Matthew 16:18. Buti na lang wala kang pride na kinontra pa yun. Siguro dahil ako talaga gusto ko ng truth, kahit yung alliance ako talaga gusto ko ng truth. Parang kung may sayo, gusto ko i-correct. Kaya ngayon, I'm being corrected dito sa dialogue na ito. Bagamat, hindi sakit yung pag-correct nila. Kasi minsan based naman sa karanasan ko naman as former Sabidista, mahirap kontrahin eh. Halimbawa, yung pakiramdam mo na ayaw mo pahiya sa kasama mo. Kilala kang evangelist, ayaw mo pahiya. Siyempre, gagawa mo ng paraan para pasinungalingan yung statement na yun. Kahit na may ebidensya, sabihin lang, wala naman yan ng tao eh, huwag paniwalaan. Hindi dumating sa iyo ganung mga experience. Hindi dumating sa akin kasi during that time na yon, may gamay na problema rin siguro ako sa alliance kasi yung alliance, ini-scratch nila ako, hindi nila ako ginagamit sa ilang simbahan kasi they are accusing me na Katoliko ako. Kasi ako, bisa ng alliance pa ako, meron akong idea na ang tawag ay Catholic contextualization ang idea. Galing sa kanila yon, na idea na yon. Tapos, ang Catholic contextualization, ito yung parang disguising to be Catholic, but not a Catholic. And practicing some of the Catholic practices, but not Catholic. That is doon yan sa contextualization. Ako yun ang advocacy ko noon. I was misinterpreted by the alliance na authorities, siguro mga pastor doon sa label ko. Tapos sila mismo yung nag-down sa ako. Dahil yun ang problema ko during that time, medyo naka-scratch, Kaya hindi ko naranasan yung sinasabi mo. Pero hindi pa ako Katoliko during that time. So, ano naman yung ginawa mo para ikaw ay tuluyan ng maging Katoliko?
Yung, gaya ng sinabi ko sa iyo, nung nagsisimula, nung nalaman ko na medyo may diferensya pala yung Mariology ko na pakaintindi at may problema rin yung yung Ecclesiology na pag-intindi ko, pag-unawa. Nung naintindihan ko yon, nag-decide ako magkatoliko kahit hindi pa talaga ako tunay na katoliko. In fact, yung pagiging katoliko, palang proseso, mga 7 years o 8 years. Pero yung dalawang teaching na yun, para bang yun ang simula o nagtulak sa akin na nag-decide ako magkatoliko kahit hindi ko pa talaga natatanggap yung ibang mga teaching. Ito naman sa church, kabalo na ako sa 16:18 ng Matthew. Kung sabihin, kaya lang, hindi ko lang ini-emphasize na ang simbahan pala doon sa Matthew ay singular, hindi plural. Sabi ni Christ, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Singular, hindi plural. In-emphasize siya ni Tatay Dudok doon sa among dialogue, kaya hindi naman yung debate. Sabi niya, kabalo kasi Lord Jesus nagtayo ng simbahan na hindi siya plural, singular. Tapos itong simbahan na ito nung nandito pa siya, pero officially na simbahan ito nung Pentecost. So ang characteristic pala ng simbahan, it must be related to Christ. Si Christ ang nagsimula. Tapos yung simbahan na yun ay singular. At yun ay naglata sa kasaysayan until our time. Parang ganyan ang pagka-ispa ni Tatay Dudok. Tapos tanong niya, anong simbahan yung nagsimula kay Jesus? Itinayo ni Jesus. Tapos, at hanggang sa ating panahon, nandiyan pa, singular pa rin siya. Hindi siya plural. Alam mo, yung tanong na yan, sinagot niya na, maliban sa simbahang Katoliko, wala na. Parang gano'n. Tapos ako naman, madali kong naintindihan yun kasi siguro ang history subject ko, mga 5 eh. So, parang totoo nga. In fact, ang Protestante, nag-branch out doon sa Reformation period, sa Martin Luther, galing Katoliko. So talaga, ang galing sa Katoliko. Tapos lahat halos galing sa Katoliko eh. Kaya yung ecclesiology, tama? Ecclesiology, no? Yung ecclesiology na yun ang pagka-split ni Tatay with Brother Noe, ay nakumbinsi ako talaga, ang Katoliko talaga ang simbahan. Now, nung umuwi na ako sa bahay, I meditated again about this topic. At na-realize ko na tama talaga ang Katoliko. Parang something wrong with us. Something wrong with us. Na wala na kami nag-ila sa Katoliko na Mother Church, yan ang totoong church. Ngayon, kami na yun ang totoo. Tapos, nag-branch out lang pala kami. Tapos, in fact, ang alliance where I belong, mga 5,000 churches sa Pilipinas pala. Tapos, karon branch out lang pala kami doon sa Real One. At, minsan, in-expel pa na Katoliko. Nung ako na lang nag-isa, na malandong ko, brother, na dilin talaga. Ang Katoliko talaga ang church. Traceable to Jesus in until our time. So, at siya ang singular church na tinutukoy doon sa Matthew 16:18. Kasi na lang wala kang pride na kinontra pa yun. Siguro dahil ako talaga gusto ko ng truth, kahit yung alliance ako talaga gusto ko ng truth. Parang kung may sayo, gusto ko i-correct. Kaya ngayon, I'm being corrected dito sa dialogue na ito. Bagamat, hindi sakit yung pag-correct nila. Kasi minsan based naman sa karanasan ko naman as former Sabadista, mahirap kontrahin eh. Halimbawa, yung pakiramdam mo na ayaw mo pahiya sa kasama mo. Kilala kang evangelist, ayaw mo pahiya. Siyempre, gagawa mo ng paraan para pasinungalingan yung statement na yun. Kahit na may ebidensya, sabihin lang, alam naman yan ng tao eh, huwag paniwalaan. Hindi dumating sa iyo ganung experience. Hindi dumating sa akin kasi during that time na yon, may gamay na problema rin siguro ako sa alliance kasi yung alliance, ini-scratch nila ako. Hindi nila ako ginagamit sa ilang simbahan kasi they are accusing me na Katoliko ako. Kasi ako, bisa ng alliance pa ako, meron akong idea na ang tawag ay Catholic contextualization ang idea. Galing sa kanila yon, na idea na yon. Tapos, ang Catholic contextualization, ito yung parang disguising to be Catholic, but not a Catholic. And practicing some of the Catholic practices, but a Catholic.
Oh. That is dun yan sa contextualization. Oh. Ako yun ang advocacy ko noon. I was misinterpreted by the alliance na authorities, siguro mga pastor doon sa label ko. Tapos sila mismo yung nag-down sa ako. Dahil yun ang problema ko during that time, medyo naka-scratch, ano? Kaya hindi ko naranasan yung sinasabi mo. Pero hindi pa ako katoliko during that time. So, ano naman yung ginawa mo para ikaw ay tuluyan ng maging katoliko? Yung gaya na sinabi ko sa iyo, nung nagsisimula, nung nalaman ko na medyo may diferensya pala yung Mariology ko na pakaintindi at may problema rin yung yung Ecclesiology na pag-intindi ko, pag-unawa. Nung naintindihan ko yon, nag-decide ako magkatoliko kahit hindi pa talaga ako tunay na katoliko. In fact, yung pagiging katoliko palang proseso, mga 7 years o 8 years. Pero yung dalawang teaching na yun, para bang yun ang simula o nagtulak sa akin na nag-decide ako magkatoliko kahit hindi ko pa talaga natatanggap yung ibang mga teaching sa katoliko.